Pagkasira, isang iglap, gumuho ang 15 taong sakripisyo. Habang nag-aagaw buhay ang kanyang sinapupunan sa malamig na sahig, walang kahihiyang naglulunoy sa init ng laman ang kanyang asawa at kirida sa mismong kama niya. Pabigat lang siya. Ikaw ang kailangan ko. Ang walang awang hagupit ni Roberto. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Gamit ang yaman ng kanyang angkan, wawasakin ni Teresa ang huwad nilang palasyo. Handa na ba silang harapin ang puot ng isang reynang nagising sa katotohanan? Pabigat lang siya sa buhay ko. Nakakasakal ang presensya niya, Lia. Ikaw ang kailangan ko, hindi ang isang manang na walang alam, kundi maging anino sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay tumama ng tuwiran sa dibdib ni Teresa, mas matalim pa sa anumang patalim. Sa labas ng siwang ng pinto ng kanilang silid-tulugan, nakatayo siya habang yakap-yakap ang isang mamahaling kahon ng cake na may nakasulat na maligayang ika-15 anibersaryo, mahal ko. Maaga siyang umuwi upang sorpresahin ang asawa, nag-ayos at naghanda ng pinakamatamis ng ngiti, ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang mapait na lason ng pagtataksil. Sa halip na matamis na pagbati, ang narinig niya ay ang mga halinghing at malalaswang bulungan ng 2 taong walang awang niyuyurakan ang kanyang dangal sa ibabaw mismo ng kama kung saan siya nangarap at nagtiwala. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng makapal na pader, hindi makahinga at puno ng pait. Ang kanyang mga kamay at paa ay unti-unting namanhid dahil sa tindi ng gulat at panlulumo. Ang kahon ng cake ay tahimik na dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa makapal na alpombra at nawasak, gaya ng kanyang 15 taong pag-asa at sakripisyo. Ang mga pamilyar na gamit sa loob ng bahay na yon, ang mga litrato sa pader, ang mga palamuting siya mismo ang pumili at nag-ayos, ay biglang naging mga dayuhang matang mapanghusga at nakakatakot. Binigay niya ang lahat, ang yaman ng kanyang angkan, ang kanyang kabataan, at ang kanyang sariling mga pangarap upang itaas si Roberto bilang isang respetadong direktor ng ospital. Ngunit sa huli, isa lamang pala siyang tuntungan na madaling itapon. Kailan mo ba siya hihiwalayan, Roberto? Ang malanding tanong ng babaeng kilalang-kilala ni Teresa. Si Lia, ang sekretaryang itinuring niyang nakababatang kapatid at binigyan pa ng trabaho ng ito, ay nagigipit. Malapit na, babe. Pinipiga ko na lang ang natitirang pondo ng pamilya niya para sa pagpapalawak ng ospital natin. Pagkatapos nun, palalayasin ko na siya. Ang walang kagat-labing tugon ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar na mamahalin siya habang buhay. Kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso ay ang biglaang pagguhit ng isang matinding kirot sa kanyang puson. Napaatras si Teresa. Sapo ang kanyang tiyan kung saan tahimik na lumalaki ang 6 na linggong sanggol na hindi pa man lang niya naibabalita kay Roberto. Ang matalim na sakit ay tila pilit na pumupunit sa kanyang katawan mula sa loob. Hindi siya makasigaw. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tinig. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa bumagsak siya sa malamig at matigas na sahig ng pasilyo. Ang mainit na likido ay nagsimulang umagos mula sa kanyang katawan, bumabakat sa kanyang maputing bestida. Ang kanyang singsing sa kasal, na matagal nang lumuwag sa kanyang namayat na daliri, bunga ng labis na pag-aalaga at pagpapagod para sa asawa, ay dahan-dahang dumulas. Gumulong ito sa malamig na sahig at tahimik na lumubog sa namumuong mapulang dugo na nagmumula sa kanyang sinapupunan. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Wala siyang naririnig kundi ang mahinang pagtibok ng kanyang pusong naghihingalo at ang kasuklam-suklam na mga tunog na patuloy na nagmumula sa kwarto. Habang siya ay nag-aagaw buhay sa labas, ang kanyang asawa ay masayang nagpapakasasa sa laman ng iba. Sa kanyang huling hininga ng kamalayan, isang hindi pamilyar na anino ng matangkad na lalaki ang mabilis na lumapit sa kanya mula sa pinto ng sala. Binuhat siya ng mga bisig na puno ng pag-aalala bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman.
Sa kalagitnaan ng kawalan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nag-iiwan ng malalim na sugat. Bakit naging ganito kalupit ang mundong buong buhay kung pinaglingkuran ng tapat? Bumalik ang kanyang ulirat kasabay ng hapdi sa kanyang katawan at ang pag-ikot ng kanyang paningin. Hindi pa niya tuluyang maimulat ang kanyang mga mata, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang talukap at ang panginginig ng kanyang kalamnan. Bago pa man siya makakilos, narinig niya ang matalim na boses ng kanyang biyenan, si Doña Carmen, na pabulong ngunit mariin na kinakausap ang isang tao sa loob ng silid. Doktor, makinig kang mabuti. Sabihin mo na nahulog siya sa hagdan dahil sa matinding depresyon at pagkabalisa. Huwag na huwag mong ilalagay sa record na nakunan siya. Kapag nalaman ng mayamang pamilya niya ang totoo, at kung bakit siya na-stress ng ganyan, babawiin nila ang buong suporta at pondo sa ospital ng anak ko. Naiintindihan mo ba? Kailangan nating palabasin na siya ang may problema sa pag-iisip, hindi ang anak ko. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Sa halip na iyak o galit, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Wala na ang kanyang anak, pinagkanulo siya ng kanyang asawa, at ngayon, nais pa nilang angkinin ang kanyang katinuan upang protektahan ang kanilang kasakiman. Ang natitira na lamang sa kanya ay ang malamig na amoy ng ospital. Huwag kang mag-alala, honey. Nandito na ako. Magiging maayos din ang lahat, pangako. Ang malambing at tila puno ng pag-aalalang boses ni Roberto ang unang sumalubong sa pandinig ni Teresa nang tuluyan niyang idilat ang kanyang mga mata. Nakaupo ang asawa sa gilid ng kanyang kama. Mahigpit na hawak ang kanyang kamay habang ang kabilang kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Kung hindi lang naririnig ni Teresa ang mga halinghing nito sa loob ng kanilang kwarto, baka naniwala pa siya sa huwad na kislap ng mga mata nito. Ang bawat haplos ni Roberto ay tila paggapang ng malalamig na uod sa kanyang balat. Nakakasuka at nakakapanghilakbot. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Teresa. Pinipilit na gawing gumaralgal ang boses upang itago ang naglalagablab na puot sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga si Roberto, isang buntong hiningang tila pasan ng buong mundo. Nahimatay ka, Teresa. Sabi ng doktor, masyado kang naging balisa nitong mga nakaraang araw. Nagkaroon ka ng matinding hallucination dahil sa sobrang pagod at depresyon. Akala mo kung ano ang nakita mo sa bahay, pero wala naman ako doon kanina. Kagagaling ko lang sa isang emergency surgery nang mabalitaan kong dinala ka rito ng isang concerned citizen. Ang kasinungalingan ay lumabas sa bibig ni Roberto nang napakakinis, tila isang rehearsed na linya sa isang dula. Ginamit nito ang kanyang pagiging doktor upang baluktutin ang katotohanan at gawin siyang isang baliw. Hindi man lang nito binanggit ang tungkol sa kanilang anak. Para kay Roberto, ang sanggol na nawala ay isang istorbo lamang na mas mabuting burahin sa kasaysayan. Ganun ba? Bulong ni Teresa. Sa ilalim ng makapal na kumot ng ospital, ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ramdam niya ang hapdi ng pagbaon ng laman, isang paraan upang pigilan ang sarili na huwag sumigaw at sugurin ang lalaking nasa harap niya. Ito ang kanyang golden moment ng pagtitimpi. Ang sakit ng kanyang palad ang nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling kalmado kung nais niyang makuha ang hustisya. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Doña Carmen. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng matanda. Sa halip ay bitbit nito ang isang mamahaling bag at isang makapal na folder. Ni hindi nito tiningnan ang maputlang mukha ng manugang. Dumiretso ito sa tabi ni Roberto at inilapag ang folder sa mesa. Teresa, mabuti at gising ka na. Alam mo namang hindi tayo pwedeng tumigil ang takbo ng mundo dahil lang sa nangyari sa iyo. Panimula ni Doña Carmen sa kanyang matalim at mapanghusgang tono. Masyadong malaki ang utang ng ospital dahil sa huling expansion na ginawa ni Roberto.
Kailangan namin ang pirma mo sa special power of attorney na ito para mailipat ang ilang assets ng pamilya mo sa pangalan ng asawa mo. Para lang naman ito sa kaligtasan ng negosyo natin, para hindi tayo mabaon sa utang habang nagpapagaling ka. Nagkatinginan ang mag-ina. Isang tingin ng puno ng kasakiman at sabuatan. Gusto nilang samantalahin ang kanyang kahinaan upang tuluyang nakawin ang natitirang yaman ng kanyang angkan. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila lason na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng pagiging mabuting tao ni Teresa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang pamilyang pinaglingkuran niya ay mga buhayang handa siyang lamunin ng buo. Sige po, gagawin ko, sabi ni Teresa sa isang nanghihinang tono. Kinuha niya ang ballpen mula kay Roberto. Ang kanyang kamay ay kunyari nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Alam niya ang bawat dokumentong pag-aari ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang papel at naglagay ng isang pirmang mukhang sa kanya, ngunit may isang maliit at sadyang binagong kurba sa dulo na tanging siya at ang kanilang family lawyer lang ang nakakaalam na marka ng isang palsipikadong pirma. Salamat, honey. Magpahinga ka na muna. May kailangan lang akong asikasuhin sa baba. Babalikan kita agad, sabi ni Roberto sabay halik sa kanyang noo. Ang halik na yon ay tila marka ng kamatayan para kay Teresa. Nang makalabas ang mag-ina, ang silid ay binalot muli ng nakakabinging katahimikan. Ang tunog lamang ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ang naririnig. Isang mahina at regular na tunog na tila nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang pagtitiis. Kinuha ni Teresa ang kanyang telepono na iniwan sa gilid ng mesa. May isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa akin ang kopya ng security footage ng bahay niyo mula 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Alam ko ang totoo. Kung gusto mong bumawi, magkita tayo. Nanginig ang buong katawan ni Teresa. Sino ang taong ito at bakit siya tinutulungan? Hindi pa man siya nakakasagot. Narinig niya ang mahinang yabag ng sapatos sa labas ng kanyang pinto. Sumilip siya sa maliit na bintana ng pinto at nakita si Roberto sa dulo ng pasilyo, malayo sa mga nurse at may kausap sa telepono. Dahil sa katahimikan ng gabi sa ospital, ang bawat salita nito ay tila bulong na dinala ng hangin patungo sa kanyang pandinig. Lia, babe. Oo, maayos na ang lahat. Nakuha na namin ang pirma ng emo ng PK na yon. Konting tiis na lang, mawawala na rin siya sa landas natin. Hayaan mo muna siyang magdrama sa kama ng ospital. Magkita tayo mamaya sa unit mo. Kailangan ko ng pampatanggal ng pagod mula sa asawa kong mukhang bangkay. Napatulala si Teresa sa kawalan habang ang vetch ng liwanag mula sa pasilyo ay tumatama sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi isang malamig at madilim na determinasyon na tila isang malalim na balon na walang hangganan. Walang mas masakit sa isang paggising na ang tanging kasama ay ang sariling anino at ang malamig na amoy ng disinfectant sa 4 na sulok ng puting silid. Sa bawat pagpikit ni Teresa, ang imahe ng duguang singsing sa sahig at ang tawa ni Roberto, ang paulit-ulit na humahagupit sa kanyang gunita. Ang sakit ng kanyang katawan ay unti-unti nang nagiging manhid, ngunit ang sugat sa kanyang pagkatao ay tila isang malalim na bangin na patuloy na bumubuka. Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono sa mensaheng nag-aalok ng tulong mula sa isang estranghero. Sino ang taong ito na tila nakamasid sa bawat dumi ng kanyang buhay? Bumukas ang pinto ng silid, hindi sa marahas na paraan ni Doña Carmen o sa mapagkunwaring dahan-dahan ni Roberto, kundi sa isang banayad at formal na pagkilos. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng madilim na asul na Amerikana at may dalang isang itim na leather briefcase ang pumasok. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng isang estrangherong lamig at katahimikan na nakapagpapakalma sa halip na nakakatakot.
Ang kanyang mga mata, sa likod ng salamin, ay matalas, ngunit may bahid ng isang hindi maipaliwanag na pait at pag-unawa. Teresa Marie Salcedo, ang kanyang boses ay malalim, baritono, at may awtoridad na hindi maipagkakaila. O mas kilala na ngayon bilang Mrs. Teresa Imperial. Sino ka? Wala rito si Roberto kung ang asawa ko ang pakay mo. Malamig na tugon ni Teresa. Pilit na ibinabalot ang sarili sa kanyang natitirang dignidad kahit pa nakasuot lamang siya ng manipis na gown ng ospital. Ang bawat kalamnan niya ay handang lumaban. Pagod na siyang magtiwala sa sino mang lumalapit sa kanya. Hindi ko pa kayang yung asawa. Nandito ako para sa anak ng matalik na kaibigan ng aking ama. Ipinadala ako ni Don Victorino. Ang sagot ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng kama. Napatigagal si Teresa, ang kanyang ama. Si Don Victorino ay matagal nang hindi nakikipag-usap sa kanya mula nang piliin niyang maging anino ni Roberto laban sa kagustuhan nito. Ipinadala ka ng papa? Bakit ngayon lang? Dahil ngayon ka lang din nagising sa katotohanan. Teresa. Ang diretsahang sagot ng lalaki. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa mesa at binuksan ito. Ako si Gabriel Valeriano. Ako ang abogado ng pamilya niyo. Sa loob ng 3 taon nang hindi mo nalalaman. Binabantayan kita dahil iyon ang hiling ng iyong ama. Alam niya ang bawat sentimong ibinibigay mo sa ospital na yan. At alam din niya ang bawat gabi na umiiyak ka mag-isa habang ang asawa mo ay nasa piling ng iba. Naramdaman ni Teresa ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit agad niya itong pinunasan. Kung alam niyo ang lahat, bakit niyo hinayaang mangyari ang lahat ng ito? Bakit hinayaan niyong mawala ang anak ko? Dahil ang kalayaan ay hindi ibinibigay, Teresa. Ito ay kinukuha. Kalmado pa ring sagot ni Gabriel. Hindi siya nagpakita ng awa. Sa halip ay iniabot niya ang isang makapal na asul na folder. Narito ang lahat ng ebidensya ng malawakang pagbawas ng pondo ng ospital patungo sa mga dummy account sa ilalim ng pangalan ni Doña Carmen at ng kapatid ni Leah. Roberto has been bleeding your family's foundation dry for years. Binuksan ni Teresa ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang sampal ng realidad. Ang bawat pirma niya na ginamit ni Roberto upang kumuha ng utang ay naroon, kasama ang mga litrato ng mga lihim na tagpuan ng kanyang asawa at ng kirida nito. Habang binabasa ni Teresa ang mga dokumento, unti-unting nanginig ang kanyang mga daliri. Ang bawat numero at petsa ay patunay ng kanyang kamangmangan. Napansin ni Gabriel ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa halip na hawakan ng kanyang kamay, isang pagkilos na alam niyang hindi tatanggapin ni Teresa sa pagkakataong yon, ay dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Hinawakan niya ang makapal na kurtina at marahan itong hinila upang takpan ang matinding sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Teresa. Ang pagdilim ng silid ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng proteksyon, isang espasyo kung saan maaari niyang itago ang kanyang sakit nang hindi kailangang magpaliwanag. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na pagkilala sa kanyang hirap nang walang halong pambobola o panliliit. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Maari nating sampahan ng demanda si Roberto bukas din. Maari kitang ilabas sa bansang ito at kalimutan ang lahat. Tumitig si Teresa sa asul na folder. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila naging isang pirasong uling na nagbabaga. Hindi sapat ang makaalis lang, Gabriel. Gusto kong makita kung paano babagsak ang palasyong itinayo niya gamit ang aking mga luha. Gusto kong maranasan niya ang kawalan ng hangin habang nilalamon siya ng sarili niyang kasakiman. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Isang ngiti ng pagkilala sa isang reynang nagsisimula nang isuot ang kanyang korona ng puot. Kung gayon, kailangan nating maging matalino. Hayaan mong isipin nilang
hawak ka pa rin nila sa leeg. Mananatili akong anino mo sa ngayon. Ngunit habang tinitignan ni Teresa ang huling dokumento sa folder, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pangalan na hindi kay Roberto o kay Doña Carmen, kundi isang lihim na investor na siyang bumibili ng mga lupain ng pamilya Salcedo sa likod ng lahat. Sino ang the architect na ito, Gabriel? Bakit siya ang nakikinabang sa pagbagsak ko? Tumingin si Gabriel kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay biglang naging malamig at mailap. Iyan ang susunod nating aalamin. Ngunit sa ngayon, ihanda mo ang iyong sarili. Darating si Roberto sa loob ng 10 minuto kasama ang isang pekeng psychologist upang pirmahan ang iyong commitment papers sa isang sanatorium. Honey, seryoso ang doktor. Kailangan mo ng mas mahabang pahinga sa isang lugar na tahimik kung saan babantayan ka ng mga eksperto. Ang tinig ni Roberto ay puno ng pekeng pag-aalala habang ipinapakilala niya ang lalaking nasa kanyang tabi, isang Dr. Arnaldo na may malamig na tingin at nakakatakot na ngiti. Ngunit sa halip na sumigaw o lumaban, ibinaba ni Teresa ang kanyang tingin. Hinayaan niyang manginig ang kanyang balikat at pumatak ang isang luha sa kanyang pisngi. Ito na ang simula ng kanyang sariling dula. Kung iyan ang sa tingin mo ay makabubuti sa akin, Roberto, susunod ako, bulong ni Teresa. Ang boses niya ay tila isang batang nawawala. Pero pakiusap, gusto ko munang umuwi sa bahay natin. Doon lang ako nakakatulog ng maayos. Isang gabi lang, bago niyo ako dalhin kung saan niyo man gusto. Nagkatinginan si Roberto at ang doktor. Ang kasakiman sa mga mata ni Roberto ay nagwagi. Alam niyang mas madaling makuha ang mga pirma sa loob ng bahay kaysa sa loob ng isang pasilidad kung saan maaaring magkaroon ng mga saksi. Sige honey, bukas na bukas din uuwi tayo. Pero kailangan mong magpakabait ha? Kinabukasan, ang pagpasok ni Teresa sa kanilang bahay ay tila paglalakad sa isang libingan ng kanyang mga alaala. Ang bawat sulok ay tila may bakas pa ng masangsang na amoy ng pabango ni Lia. Habang si Roberto ay abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa bagong puhunan na aasahan mula sa biyenan, si Teresa ay tahimik na nagmamasid. Hindi nagtagal, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Lia, bitbit ang isang makapal na folder. Suot ang isang manipis na blusa na tila nanunukso. Good afternoon, Doc Roberto. May mga urgent papers po kailangang mapirmahan mula sa board. Ang malanding boses nito ay tila isang gasgas sa pandinig ni Teresa. Ah, Teresa. Si Lia pala. Alam mo namang hindi tumitigil ang trabaho kahit weekend. Paliwanag ni Roberto. Hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Ayos lang, Roberto. Nakangiting sagot ni Teresa. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Gusto niyo ba ng tsaa? Lia, maupo ka muna. Pagpasensyahan mo na ang hitsura ko. Alam mo namang galing lang ako sa matinding hallucination. Ang panunuya sa kanyang boses ay naging mitya ng kaba sa mga mata ni Lia. Ngunit agad itong napalitan ng kaplastikan. Salamat po, Ma'am Teresa. Nakakalungkot po ang nangyari sa inyo. Sa kusina, habang inihahanda ni Teresa ang tsa, ang bawat pagbuhos ng mainit na tubig ay tila isang sumpa na kanyang binibitawan. Bawat patak ay paalala ng kanyang nawalang anak. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Lia nang may matinding ingat. Pinanood niyang uminom ang babaeng kumuha ng kanyang dangal, ang kanyang asawa at ang kanyang kaligayahan. Ito ang kanyang parusa, ang pagtitimpi sa gitna ng nagbabagang puot. Nang matapos ang kanilang pagpupulong at magtungo si Roberto sa banyo, naiwan si Lia sa sala. Kinuha ni Teresa ang tasa na ginamit ng babae. Gamit ang isang puting tela, marahan niyang nilinis ang labi ng tasa. Ang bawat kiskis ay tila pagtatanggal ng isang malaking dumi sa kanyang buhay. Pagkatapos, nang walang anumang emosyon,
Dinala niya ito sa basurahan at binitiwan. Ang tunog ng pagbagsak ng seramika sa loob ng basurahan ay tila musika sa kanyang pandinig. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkilala na ang lahat ng bagay na dinungisan ni Leah ay wala ng puwang sa kanyang bagong mundo. Sa gitna ng tensyon, dumating ang isang lalaki na nagpakilalang tubero na ipinadala ni Gabriel. "Ma'am, aayusin ko lang po ang linya ng tubig sa sala at kwarto," sabi ng lalaki. Habang abala ang lahat, mabilis na nailagay ang mga kamera na kasing liit ng butil ng bigas sa mga strategic na lugar. "Aalis muna ako, Roberto. Pupunta lang ako sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin," paalam ni Teresa nang lumabas ang asawa mula sa banyo. "Sige, honey. Huwag kang lalayo, ha?" Tugon ni Roberto habang muling bumabalik sa kanyang laptop. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa kanilang hardin, kinuha ni Teresa ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang application na ibinigay ni Gabriel. Ang screen ay nagpakita ng malinaw na anggulo ng kanilang sala. Nakita niya si Roberto na tumayo at lumapit kay Leah. Ang kanilang mga tawa ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Teresa. "Sa wakas, nakaalis din ang munang pikay na yon," sabi ni Roberto sa screen. Hinawakan nito ang baywang ni Leah at marahas itong hinalikan. "Konting tiis na lang, babe. Kapag napirmahan na niya ang huling dokumento mamayang gabi, diretso na siya sa sanatorium at tayo na ang maghahari dito." Napatitig si Teresa sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig, habang ang kanyang puso ay tila isang bulkang handang sumabog. Ang mantsa ng kanilang pagtataksil ay nakarecord na sa kanyang kamay. Ngunit habang pinapanood niya ang dalawa, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Leah habang hinahalikan siya ni Roberto. Isang maliit na susi na may kakaibang disenyong tila pamilyar kay Teresa. Ang sikat ng araw sa hapong yon ay tila pilit na sumisilip sa pagitan ng makakapal na kurtina ng isang tago at maliit na coffee shop sa labas ng lungsod. Sa isang sulok na malayo sa ibang mga customer, nakaupo sina Teresa at Gabriel. Sa harap nila ay ang isang laptop na nagpapakita ng mga numerong tila mga aninong sumasayaw, mga ebidensya ng unti-unting paglipat ng pera mula sa pundasyon ng pamilya Salcedo patungo sa mga account na hindi kilala. "Narito ang lahat, Teresa," mahinahong paliwanag ni Gabriel habang itinuturo ang mga transaksyong naganap noong nasa ospital pa siya. Hindi lang basta pangangaliwa ang ginagawa ni Roberto. Binubutas niya ang bangka habang nakasakay ka rito. Ginamit niya ang pirma mong nakuha niya sa ospital para sa mga bagong loan sa ilalim ng iyong pangalan. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat numero ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang sugatang puso. How could he be so heartless, Gabriel? 15 taon. I gave him everything. My youth, my family's trust, even the safety of my own child. Hindi sumagot si Gabriel. Pinili niyang hayaan ang katahimikan na maging kanlungan ni Teresa. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang anumang salita ng awa ay magsisilbi lamang na asin sa isang sariwang sugat. Ang tanging maririnig sa kanilang pagitan ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng kutsarang humahalo sa tasa ng kape. Biglang nagliwanag ang screen ng telepono ni Teresa. Sinundan ito ng isang mahaba at paulit-ulit na pag-vibrate na tila isang babala. Nang makita ang pangalan sa screen, naramdaman ni Teresa ang pag-akyat ng pait sa kanyang dibdib. Si Doña Carmen. "Sagutin mo. I-loudspeaker mo." Ang utos ni Gabriel na tila isang mungkahi ngunit may bigat ng awtoridad. Agad na pinindot ni Teresa ang pagsagot. Ang boses ng kanyang biyenan ay agad na pumuno sa espasyo, matinis at puno ng panglalait na tila isang latigo. "Teresa, bakit hindi pa pumapasok ang monthly allowance ko sa account ko? Alam mo namang may appointment ako sa parlor at kailangang bayaran ang mga alahas na kinuha ko nung isang linggo. Napakabagal mo talagang kumilos. Akala mo ba ay reyna ka pa rin sa bahay na yan? Tandaan mo, kung hindi dahil sa anak ko,
wala kang halaga. Isang baog at baliw na asawa, iyan lang ang tingin sa'yo ng mga tao. Napatitig si Teresa sa telepono. Ang bawat salita ay tila isang laso na direktang ibinubuhos sa kanyang kaluluwa. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat ay tila isang tanikala na lalong humihigpit. Pasensya na po, Mama. May problema lang po sa bangko. Mahinang sagot ni Teresa. Pinipilit na huwag gumaralgal ang kanyang boses habang pinindot niya ang record button sa kanyang telepono gaya ng itinuro ni Gabriel. Wala akong pakialam sa problema ng bangko. Ayusin mo yan sa loob ng isang oras, kundi ay sasabihin ko kay Roberto na lalo ka nang nagiging pabigat. Wala kang kwentang manugang. Hindi mo man lang nabigyan ng anak ang anak ko, tapos ngayon ay magiging madamot ka pa sa pera? Kasabay ng pagputol ng tawag ay ang pag-agos ng mga luhang kanina pa pinipigilan ni Teresa. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding hikbi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng uyam at puot. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na matapos gamitin ay tinatapak-tapakan pa sa putikan. Dito naganap ang isang golden moment na hindi kailanman malilimutan ni Teresa. Nang makita ni Gabriel ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya ito hinawakan. Sa halip, marahan niyang inusog ang isang baso ng mainit na tsaa patungo sa harap ni Teresa. Ang usok mula sa tsaa ay tila isang yakap na nagmumula sa isang distansyang puno ng respeto. Uminom ka muna. Hayaan mong ang init nito ang magpaalala sa iyo na buhay ka pa at ang buhay mo ay hindi pag-aari ng mga taong iyon. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay walang halong pambobola, kundi isang matibay na pundasyon na maaaring sandalan ni Teresa nang hindi natatakot na mahulog. Huminga ng malalim si Teresa. Kinuha ang baso at hinayaan ang init na dumaloy sa kanyang mga palad. Ang pait sa kanyang mukha ay uent-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. I-save mo ang recording na yon, Gabriel. I want her to hear those exact words when she's begging for mercy in front of the court. Isang matalas na tingin ang ibinigay ni Gabriel sa kanya. Isang tinging tila nagsasabing handa na siyang sumabak sa digmaan. Muli siyang bumalik sa laptop at may binuksang isang file na may markang private and confidential. May kailangan ka pang malaman, Teresa, at ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang boses ni Gabriel ay naging seryoso at mabigat. Hindi lang basta pera ang kinuha nila. Natuklasan ko na si Roberto ay formal nang nag-apply para sa isang mortgage sa buong gusali ng ospital, ang ospital na ipinangalan sa lolo mo. At ang ginamit niyang collateral, ang lahat ng lupain ng pamilya Salcedo sa probinsya. Ang mga dokumento ay may pekeng pirma mo at ang petsa ay noong mismong araw na nakunan ka. Ang tasa sa kamay ni Teresa ay tila biglang naging mabigat. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malakas na pasabog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi lang siya biktima ng pagtataksil sa laman. Siya ay biktima ng isang planadong pagpatay sa kanyang buong pagkakakilanlan at kasaysayan. He mortgaged my grandfather's legacy? Tanong ni Teresa sa isang boses na halos hindi marinig. Oh, at ayon sa dokumento, kung hindi mababayaran ang unang interest sa susunod na buwan, ang buong ari-arian nyo ay mapupunta sa isang kumpanyang ang may-ari ay nakatago sa likod ng maraming dummy corporations. Ang paliwanag ni Gabriel habang tinititigan ang reaksyon ni Teresa. Ang katahimikan sa loob ng coffee shop ay naging mabigat, tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Tumayo si Teresa, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng luha, kundi isang madilim na ningas ng paghihiganti. Kailan ang anibersaryo ng ospital, Gabriel? Sa susunod na linggo, sagot ng abogado. Mabuti. Ang malamig na tugon ni Teresa habang tinitignan ang kanyang sariling refleksyon sa bintana. Doon natin sisimulan ang katapusan niya, ngunit bago yon, kailangan ko munang harapin ang isa pang linta sa buhay ko. Ang bawat hakbang ni Teresa sa makintab at malamig na sahig ng pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na pasanin. Suot ang isang simpleng bestida
at maayos na pagkakaayos ng buhok, pilit niyang binuo ang imahe ng isang asawang sumusuporta sa kanyang asawa. Ngunit sa bawat pagbati ng mga nurse at doktor na kanyang nadadaanan, ramdam niya ang mga mapanuring tingin at ang mga bulong-bulungan sa kanyang likuran. Alam niya ang bansag sa kanya sa loob ng ospital na ito. Ang asawang unti-unting nawawala sa katinuan. Huminto ang kanyang mundo nang makita niya si Leah na lumalabas mula sa opisina ni Roberto. Ang sekretarya ay may dalang mga dokumento, ngunit hindi ang mga papel ang nakakuha ng atensyon ni Teresa. Ang liwanag mula sa bintana ng pasilyo ay tumama sa leeg ni Leah, kung saan kumikinang ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis perlas na pinalilibutan ng maliliit na diamante. Naramdaman ni Teresa ang biglaang paninikip ng kanyang dibdib, tila isang kamay na bakal ang sumasakal sa kanyang puso. Ang kwintas na yon ay hindi basta alahas. Iyon ay isang pamana mula sa kanyang yumaong lola, ang tanging alaala na iniwan nito bago pumanaw. Ibinigay niya iyon kay Roberto noong unang taon ng kanilang kasal bilang simbolo ng kanyang buong tiwala. Ma'am Teresa, napadalaw po kayo? Ang boses ni Leah ay puno ng tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunukso habang hinahawakan niya ang pendant na tila ba ipinagmamalaki ito. Huwag po kayong mag-alala. Maayos po ang takbo ng opisina ni Doc Roberto. Binabantayan ko po siyang mabuti. Ang kwintas na yan. Ang boses ni Teresa ay halos isang bulong, puno ng panginginig na hindi niya maitago. Saan mo nakuha ang kwintas na yan, Leah? Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa labi ni Leah. Ito po ba? Regalo po ito sa akin ni Roberto noong isang linggo. Sabi niya, nakatago lang daw ito sa vault niyo at hindi niyo naman isinusuot. Sayang naman daw kung mabubulok lang, kaya ibinigay niya sa akin para may pakinabang. Bago pa makasagot si Teresa, bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Roberto. Nang makita ang eksena, sa halip na magpakita ng pagkahiya, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng pagkairita. Teresa, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong magpahinga ka lang sa bahay? Ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa pasilyo dahilan upang lumingon ng ilang mga empleyado. Roberto, ang kwintas ni Lola, bakit nasa kanya yan? Tanong ni Teresa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Iyan na naman ba? Isang simpleng alahas lang, pag-aawayan natin dito sa harap ng mga tao? Ang pasigaw na tugon ni Roberto. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ito sa braso nang may diwastong higpit. Nakikita mo ba, Leah? Iyan ang sinasabi ko sa iyong hallucination niya. Akala niya lahat ng bagay ay sa kanya. Teresa, kinuha ko yan dahil kailangan nating ibenta para sa pondo ng ospital. Pero dahil luma na, ibinigay ko na lang kay Leah bilang bonus sa pagtitiyaga niya sa akin habang ikaw ay nanggugulo. Ang bawat salita ni Roberto ay tila isang sampal sa harap ng lahat. Nakita ni Teresa ang pagkakaawa sa mga mata ng ilang nurse, habang ang iba naman ay umiiling na tila kinukumpirma ang balitang baliw na nga siya. Ang kahihiyang ito ay tila isang malalim na hukay na pilit siyang inililibing ng buhay. Dito naganap ang kanyang golden moment ng pagtitimpi. Huminga ng malalim si Teresa. Ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng isang segundo at nang idilat niya ito, wala nang bakas ng galit. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko sa harap ni Roberto at Leah. Pasensya na po, Roberto. Pasensya na, Leah. Tama kayo. Baka pagod lang ako. Hindi ko na alam ang aking sinasabi. Ang kanyang boses ay naging malumanay. Tila isang taong tuluyan ng sumuko. Ang pagyuko ni Teresa ay nagdulot ng isang nakabibiglang katahimikan sa pasilyo. Si Roberto ay tila nagulat sa biglaang pagsunod ng asawa, habang si Leah ay lalong nagtaas ng noo sa tagumpay. Ngunit sa ilalim ng kanyang nakayukong ulo, ang mga mata ni Teresa
ay naging kasing talim ng mga kristal. Ito na ang huling beses na yuyuko siya sa putik. Mabuti at alam mo ang lugar mo. Malamig na sabi ni Roberto bago tinalikuran ng asawa at muling pumasok sa opisina kasama si Lia. Naiwan si Teresa sa gitna ng pasilyo, isang aninong tila nawalan ng kulay. Ngunit bago pa siya makahakbang paalis, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Mrs. Imperial, narito na ang mga dokumentong kailangan nyo para sa audit ng inyong foundation. Lumitaw si Gabriel mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng yelo na nagpalamig sa mainit na tensyon. Lumapit siya kay Teresa at iniabot ang isang asul na folder. Sa loob ng folder na yon, nakatago ang unang hakbang ng kanilang paghihiganti, ang legal na utos para sa pansamantalang pag-freeze ng lahat ng corporate accounts na may kinalaman sa pamilya Salcedo. Salamat, Attorney Valeriano, sabi ni Teresa. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel at nakita ang isang tahimik na pagsuporta. Tapos na ang pagtatanghal, Teresa. Oras na para simulan ang totoong laban. Bulong ni Gabriel bago sila maglakad nang sabay patungo sa elevator. Habang bumababa ang elevator, kinuha ni Teresa ang kanyang telepono. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa bangko. Ang transaksyong sinubukan ni Roberto para sa isang mamahaling bakasyon kasama si Lia ay hindi natuloy. Ang bawat tunog ng makina sa loob ng mamahaling tindahan ng alahas ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kayabangan ni Roberto. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang kanyang pinakamahal na suit habang si Lia ay masayang pumipili ng isang pares ng diamanteng anting-anting. Ang kislap sa mga mata ng kanyang kirida ay tila sapat na bayad para sa lahat ng pagod ni Roberto sa ospital. I'll take this one, babe. Bagay na bagay ito sa kwintas na ibinigay mo sa akin. Malambing na sabi ni Lia habang hinahaplos ang braso ni Roberto. Nakangiting inabot ni Roberto ang kanyang kulay gintong credit card sa sales lady. I-swipe mo na lahat. Isama mo na rin ang relos na tinitignan ko kanina. Ngunit ang inaasahang mabilis na transaksyon ay napalitan ng isang mahaba at nakakabinging katahimikan. Ang sales lady ay ilang beses na sinubukan ng card sa makina. Ngunit ang tanging lumalabas ay isang pulang ilaw at ang mensaheng nagsasabing hindi autorisado ang transaksyon. Sir, pasensya na po, pero declined po ang inyong card. Baka po may problema sa inyong bangko. Ang boses ng sales lady ay mahinahon, ngunit tila isang malakas na sampal sa gitna ng matahimik na tindahan. Ano? Impossible! Baka sira ang makina nyo. Subukan mo itong isa pang card. Ang boses ni Roberto ay nagsimula ng manginig sa galit at hiya. Lalo na't napansin niyang ang ibang mga customer ay nagsisimula ng tumingin at bumulungi. Ngunit kahit ang pangalawa at pangatlong card ay parehong bigo. Ang bawat pulang ilaw na kumikislap sa makina ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kawalan ng kakayahan. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy, habang si Lia ay unti-unting lumalayo sa kanya, tila nahihiyang madamay sa kahiya ng lalaking akala niya ay kasing yaman ng isang hari. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanilang mansyon, ang boses ni Doña Carmen ay tila isang sirena na nagpapakaba sa bawat katulong na makarinig. Anong ibig mong sabihin na hindi ako makapag-withdraw? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ako ang nanay ng direktor ng Imperial Hospital. Tawagan mo ang manager niyo ngayon din. Ang matanda ay halos magwala sa sala habang hawak ang kanyang telepono. Ang lahat ng kanyang mga account, pati na ang mga account na lihim na inilipat sa kanya ni Roberto, ay nasa ilalim na ng isang investigative audit dahil sa hiling ng pamilya Salcedo. Ang kanyang mga pangarap na mamahaling bakasyon at bagong alahas ay tila mga bula na biglang naglaho. Habang nagaganap ang kaguluhang ito, si Teresa ay nakaupo ng tahimik sa isang madilim na sulok
ng kanilang silid-aklatan. Walang kuryente ang bahaging iyon, tanging ang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang matalas na gunting at ang lahat ng mga secondary credit cards na nakapangalan kay Roberto at sa kanyang biyenan. Dito naganap ang kanyang golden moment, isang sandali ng matamis at tahimik na tagumpay. Dahan-dahang itinapat ni Teresa ang gunting sa makintab na plastik ng card. Sa bawat pagbaon ng talim at sa tunog ng pagkaputol ng matitigas na materyales, tila nararamdaman ni Teresa ang pagkaputol din ng mga tanikalang 15 taon na siyang iginapos. Ang bawat pirasong nahuhulog sa sahig ay simbolo ng isang bahagi ng kanyang buhay na hindi na kailanman muling mabubuo para sa kanila. Ang tunog ng gunting na kumakagat sa plastik ay ang tanging musika sa katahimikan, isang serye ng maliliit na pagputok na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Inilapag niya ang gunting at kinuha ang baso ng malamig na tubig. Uminom siya ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat patak. Ang laso ng kanilang kasakiman ay unti-unti nang bumabalik sa kanila at ang tanging kailangan niyang gawin ay manood mula sa dilim. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang marahas at dambuhalang tunog mula sa pinto ng sala. Ang tunog ng mga yabag na puno ng poot at ang pag-alog ng mga pintuan ay nagpahiwatig na ang halimaw ay nakauwi na sa kanyang lungga. "Teresa, nasaan ka? Mungpiki ka!" Ang sigaw ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng pait at pagbabanta. Narinig ni Teresa ang pagtama ng mga sapatos sa hagdan, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang bawat kalabog ay tila isang banta ng karahasan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa takot. Tumayo siya mula sa dilim, inayos ang kanyang damit at hinarap ang pinto. Ang pintuan ng silid-aklatan ay biglang bumukas ng malakas, tumama sa pader at naglabas ng isang nakakabinging tunog. Nakatayo doon si Roberto, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang kurbata ay maluwag, at ang kanyang mga mata ay hihigop sa poot. "Anong ginawa mo sa mga account ko, Teresa? Bakit hindi ako makagamit ng kahit isang sentimo?" Pasigaw niyang tanong habang dinuduro ang asawa. Tumingin si Teresa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila isang salamin na nagpapakita lamang ng sariling kapangitan ni Roberto. "Hindi ba't sabi mo ay kailangan nating magtipid para sa audit ng ospital, Roberto? Sinunod ko lang ang gusto mo." Isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, habang ang boses ng hangin sa labas ay tila nagbababala ng isang mas matinding unos na paparating. Ang boses ni Roberto ay tila isang dumadagundong na kulog sa loob ng madilim na silid-aklatan. Ang kanyang bawat paghinga ay puno ng puot, at ang amoy ng alak na nagmumula sa kanya ay tila lalong nagpadilim sa atmosfera. Lumapit siya kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahawakan niya nang mahigpit ang balikat ng asawa. "Huwag mo akong daanin sa mga pilosopiya mo, Teresa. Alam ko na ang tatay mo ang nasa likod nito. Pinakiusapan mo siya, di ba? Gusto mong bawiin ang lahat ng ibinigay niyo sa akin dahil lang sa isang munting pagkakamali." Ang paggalog niya sa balikat ni Teresa ay marahas, tila pilit na binabasag ang pagkatao ng asawa. "Ayusin mo ito ngayon din. Tawagan mo ang bangko at sabihin mong nagkamali ka lang sa pag-report. Kailangan ko ng pondo para sa audit bukas. Kung hindi, lahat tayo ay babagsak sa putikan." Dito nagsimula ang laro ni Teresa. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang kanyang pinakamabisang sandata ay hindi ang galit, kundi ang kahinaan. Unti-unti niyang hinayaang lumambot ang kanyang katawan, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas hanggang sa mapaluhod siya sa harap ni Roberto. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa mga pekeng hikbi at ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy.
tila isang sapa ng kawalang pag-asa. Roberto, pakiusap, huwag kang magalit. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagsusumamo. Sinubukan ko na, pero ayaw akong pakinggan ni Papa. Sabi niya, wala na raw akong karapatan sa mga account dahil sa sakit ko. Sabi niya, hindi na raw ako mapagkakatiwalaan sa pera. Nakita ni Teresa ang pagbabago sa mukha ni Roberto. Ang galit nito ay unti-unting napalitan ng isang mapanlinlang na kislap ng pag-asa. Ito ang saktong reaksyon na inaasahan ni Teresa. Ang kasakiman ni Roberto ang magiging sarili nitong bitag. Ganun ba? Ang boses ni Roberto ay biglang naging malumanay, ngunit may lason na nakatago sa bawat pantig. Lumuhod siya sa tapat ni Teresa at hinawakan ang mukha nito. Kaya pala, honey, kaya pala nahihirapan tayo. Pero huwag kang mag-alala, may paraan ako. Para hindi ka na mahirapan ni Papa, kailangan nating ilipat ang lahat ng shares mo sa ospital sa pangalan ko. Sa ganoong paraan, hindi na nila makukuha ang mana mo dahil akin na ito. Protektado ka na sa akin. Inilabas ni Roberto ang isang makapal na folder mula sa loob ng kanyang Amerikana. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan ang huling pahina kung saan may isang linyang naghihintay para sa isang pirma. Pirman mo na ito, Teresa. Para sa atin ito. Para sa kinabukasan natin. Ngunit hindi alam ni Roberto na bago pa siya makauwi, ang folder na yon ay matagal nang napag-aralan ni na Teresa at Gabriel. Sa ilalim ng kanyang malapad na bestida, may nakatagong isa pang kopya ng dokumento. Isang dokumentong kamukhang-kamukha ng hawak ni Roberto, ngunit ang nilalaman ay ang kabaligtaran. Ito ay ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian bago ang diborsyo, kung saan kinikilala ni Roberto na ang lahat ng pag-aari ng ospital ay babalik sa pamilya Salcedo at tinatalikuran niya ang anumang karapatan sa yaman ni Teresa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, kunyari ay napatabig ni Teresa ang isang florera ng bulaklak sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbasag ng seramika sa sahig at ang pag-agos ng tubig ay nagdulot ng isang segundong pagkagulat kay Roberto. Ay, ang tanga ko! Pasensya na, Roberto, sabi ni Teresa habang mabilis na kumukuha ng mga tissue. Sa bilis ng kanyang mga kamay, na tila isang mahiwagang pagtatanghal na itinuro sa kanya ni Gabriel, mabilis niyang ipinatong ang kanyang dokumento sa ibabaw ng folder ni Roberto habang abala ang asawa sa pagpulot ng mga nabasag na piraso ng florera. Hayaan mo na yan. Ang pirma mo ang kailangan ko. Singal ni Roberto. Hindi napapansin ang bahagyang pagkakaiba ng kapal ng papel. Kinuha ni Teresa ang panulat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa kanyang isipan, ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang pako sa kabaong ng ambisyon ni Roberto. Dito naganap ang kanyang golden moment. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan, isang tunay na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at direktang bumagsak sa tabi ng kanyang pirma. Ang luhang iyon ay hindi para sa takot, kundi para sa huling pagpapaalam sa 15 taong pagiging alipin ng maling pag-ibig. Ang tubig na yon ay bahagyang nagpalabo sa tinta, tila isang selyo ng kanyang pait at sakripisyo. Tapos na, bulong ni Teresa habang iniaabot ang panulat kay Roberto. Kailangan mo rin yatang pumirma bilang pagsang-ayon sa pagprotekta sa akin. Dahil sa sobrang katuwaan at pagmamadali, hindi na nag-atubili si Roberto. Mabilis niyang isinulat ang kanyang pirma sa tabi ng pangalan ni Teresa nang hindi man lang binabasa ang mga maliliit na letra sa itaas. Sa kanyang isip, hawak na niya ang buong kaharian. Hindi niya alam na pinirmahan na niya ang kanyang sariling pagbagsak. Salamat, Teresa. Ngayon, magpahinga ka na. May malaking selebrasyon tayo bukas sa ospital, sabi ni Roberto habang mabilis na isinisilid ang folder sa kanyang bag. Isang ngiti ng tagumpay ang nakaukit sa kanyang mukha.
Naiwan si Teresa sa gitna ng silid. Ang kanyang refleksyon sa bintana ay nagpakita ng isang babaeng hindi na kailanman muling magiging biktima. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa dilim, puno ng isang malamig na kakinangan. Oo, Roberto, bulong niya sa hangin. Isang selebrasyong hindi mo kailanman malilimutan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang pangamba ang pumasok sa kanyang isipan. Isang maikling mensahe ang dumating sa kanyang telepono mula kay Gabriel. Nawawala si Leah. Hindi siya pumasok sa kanyang apartment at hindi rin siya sumasagot sa mga tawag. Mag-ingat ka, Teresa. Ang nasusukol na hayop ay mas mapanganib. Ang gabi bago ang ika-15 anibersaryo ng ospital ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Tila ang mismong langit ay nagtitimpi ng hininga para sa paparating na unos. Sa loob ng kanyang pribadong silid, nakatayo si Teresa sa harap ng isang malaking salamin. Hawak niya ang isang matalas na gunting. Ang kanyang mahabang buhok na 15 taon niyang inalagaan dahil iyon ang gusto ni Roberto ay tila isang tanikala ng nakaraan na nakapulupot sa kanyang leeg. Walang pag-aalinlangan, naramdaman ni Teresa ang malamig na talim ng gunting sa kanyang batok. Ang bawat pagkagat ng metal sa kanyang buhok ay naglabas ng isang mahinang tunog ng pagkaputol. At ang bawat hibla na nahuhulog sa puting tiles ng sahig ay tila mga itim na laso ng kalungkutan na unsan-unting nawawala. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang. Maikli, matapang, at malaya. Hinawakan niya ang kanyang bagong anyo at sa unang pagkakataon, hindi ang asawa ang nakita niya sa salamin, kundi ang sarili niyang kaluluwa. Binuksan ni Teresa ang isang nakatagong kahon sa ilalim ng kanyang kama. Inilabas niya ang isang pulang bestida na gawa sa mamahaling seda, isang kulay na laging ipinagbabawal ni Roberto dahil masyado raw itong agaw atensyon. Ngunit ngayong gabi, ang atensyon ay hindi na niya katatakutan. Ito ang magiging sandata niya. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Nang buksan ito ni Teresa, bumungad sa kanya si Gabriel. Nakasuot ang abogado ng isang itim na tuxedo na lalong nagbigay diin sa kanyang pagiging kagalang-galang. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sandaling natigilan si Gabriel. Ang kanyang paningin ay puno ng isang hindi maipaliwanag na paghanga. Tila nakakita siya ng isang bituing muling nagliwanag sa gitna ng kadiliman. Handa ka na ba? Ang boses ni Gabriel ay mababa, puno ng suportang hindi nangangailangan ng maraming salita. Higit pa sa handa, Gabriel, tugon ni Teresa. Dito naganap ang isang golden moment na tila nagpahinto sa takbo ng oras. Habang tinitignan ni Teresa ang kanyang sarili, sa huling pagkakataon, kinuha niya ang isang lipstick na may kulay ng tuyong dugo. Ang dark red, na dati ay kinasusuklaman ni Roberto. Nanginginig ang kanyang kamay nang itatapat na niya ito sa kanyang labi. Ngunit bago pa man siya magkamali, naramdaman niya ang isang matatag na presensya sa kanyang likuran. Hindi siya hinawakan ni Gabriel, ngunit ang anino nito na bumabalot sa kanya sa salamin ay tila isang baluti na nagbigay sa kanya ng lakas. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng init ng pag-unawa. Isang uri ng pag-ibig na hindi nanghihingi, kundi nagbibigay. Huminga ka ng malalim, Teresa. Ikaw ang may-ari ng gabing ito, bulong ni Gabriel. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, abala si Roberto sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay puno ng kislap ng tagumpay. Mama, pagkatapos ng speech ko mamaya, tatawagin ko ang mga tauhan mula sa sanatorium. Sa gitna ng palakpakan, ilalabas natin si Teresa. Sasabihin nating inatake siya ng kanyang sakit dahil sa sobrang emosyon. Walang maghihinala. Nakangising sabi ni Roberto kay Doña Carmen. Napakahusay ng plano mo, anak. Sa wakas, ang lahat ng yaman ng mga Salcedo ay magiging imperial na, sagot ng matanda habang sinusuot ang kanyang mga alahas na tila ba siya na ang reyna ng buong lungsod. Pagdating nila sa malaking ballroom ng isang sikat na hotel, ang musika ng mga biolin
ay tila nagbibigay ng isang formal na tabing sa nakatagong tensyon. Ang lahat ng matataas na tao sa lipunan, ang mga doktor, at ang mga mamamahayag ay naroon. Pagbaba ni Teresa mula sa sasakyan, kasabay ni Gabriel, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanila. Ang kanyang maikling buhok at pulang bestida ay tila isang deklarasyon ng digmaan na binalot sa kagandahan. Napatigagal si Roberto nang makita ang asawa. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga kamay ay napakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Hindi ito ang mahina at dugo ang Teresa na inaasahan niyang makikita. Bago magsimula ang programa, lumapit si Gabriel sa isang technician sa gilid ng entablado. May iniabot siyang isang ni-seal na itim na envelope. Ito ang gamitin niyo para sa tribute video mamaya. Huwag niyo itong bubuksan hanggat hindi ko ibinibigay ang senyas. Ang malamig na utos ng abogado. Ang programa ay nagsimula. Umakyat si Roberto sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Hawak niya ang mikropono at nagsimulang magsalita tungkol sa yaman ng paglilingkod at katapatan sa pamilya. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit na hinihiwa ang katotohanan. Ang tagumpay ng Imperial Hospital ay hindi lamang dahil sa akin, kundi dahil sa suporta ng aking mahal na asawa, sabi ni Roberto habang itinuturo si Teresa sa madla. Isang spotlight ang tumama sa mukha ni Teresa at sa ilalim ng liwanag na yon, ang kanyang pulang labi ay nagpakita ng isang ngiti na tila isang babala. At ngayon, pagpapatuloy ni Roberto, bilang sorpresa sa anibersaryong ito, may inihanda kaming video para ipakita ang aming paglalakbay. Ang mga ilaw sa ballroom ay unti-unting namatay. Ang malaking screen sa likod ni Roberto ay nagsimulang magliwanag. Inasahan ni Roberto na makikita ang mga litrato ng kanilang kasal at ang mga proyektong ginawa niya. Ngunit ang unang imaheng lumabas sa screen ay nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat ng naroon. Hindi iyon video ng ospital. Iyon ay isang malinaw na anggulo ng kanilang sariling kwarto, kung saan ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Roberto ay huling-huling nakikipagpalitan ng malalaswang halik sa kanyang sekretarya. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakakabingbing katahimikan bago ito napalitan ng mga gasp at bulungan ng gulat. Napalingon si Roberto sa screen, ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang katahimikang namayani sa loob ng ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat taong naroon. Ang lahat ay tila naging estatwa habang ang malaking screen ay patuloy na nagpapalabas ng mas masahol pang mga tagpo. Hindi lamang ang pakikipagtagpo ni Roberto kay Lia sa kanilang sariling kama, kundi pati na rin ang mga lihim na pag-uusap nila tungkol sa kung paano dahan-dahang uubusin ang yaman ng mga Salcedo. Ang bawat salitang lumalabas sa mga speaker ay tila mga talsik ng putik na dumudungis sa malinis na imahe ng tinitingalang doktor. Patayin niyo iyan! Isang malaking pagkakamali ito! Sinabutahe ang video na ito! Ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon at panginginig. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng dangal ay biglang naging hitsura ng isang kriminal na nasusukol. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng entablado, pilit na inaagaw ang kontrol sa technician, ngunit ang mga tauhan ni Gabriel ay nakabantay na doon upang matiyak na matatapos ang bawat segundo ng katotohanan. Habang ang kaguluhan ay nagsisimulang sumiklab sa paligid, nanatiling nakatayo si Teresa sa gitna ng spotlight. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang apoy na nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Hindi siya gumagalaw, hindi siya sumisigaw. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, isang malamig na maskara ng isang babaeng tapos na sa pagluha. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng 15 taon, na ngayon ay tila isang basang sisiw na naghahanap ng mapagtataguan. Roberto, ang boses ni Teresa, ay mahinahon, ngunit dinala ito ng sound system sa bawat sulok ng silid. Ang tunog ng kanyang tinig ay tila isang matalas na kompas na nagpatahimik sa muling nagkakagulong madla. Hindi iyan hallucination.
Hindi rin yan pagkakamali ng computer. Iyan ang katotohanang pilit mong ibinaon kasama ng aking dignidad at ng ating anak. Nang mabanggit ang salitang anak, lalong naging mabigat ang atmosfera. Ang mga matataas na opisyal at mga investor na naroon ay nagsimulang magpalitan ng mga mapanghusgang tingin. Sa lipunang Pilipino, ang pagtataksil ay isang kasalanan, ngunit ang paggamit sa kahinaan ng asawa para sa pera ay isang karumaldumal na gawi na hindi mapapatawad. Dito naganap ang isang golden moment na tila nagmarka sa kasaysayan ng pamilya, Imperial at Salcedo. Dahan-dahang lumakad si Teresa patungo sa gitna ng entablado, direkta sa tapat ni Roberto. Inabot niya ang gintong tropeyong kakarating lang, ang Award for Medical Excellence and Family Ethics, na dapat sana ay tatanggapin ng kanyang asawa. Sa harap ng lahat, dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang kanyang kaliwang kamay. Gamit ang kanyang mga daliri, marahan niyang hinugot ang kanyang singsing sa kasal. Ang tunog ng metal na singsing habang inilalapag niya ito sa ibabaw ng tropeyong ginto ay umaling-aungaw sa buong bulwagan. Isang maliit na ting, na tila isang huling hininga. Ang pagtama ng ginto sa ginto ay naging simbolo ng pagtatapos ng isang kontrata ng kasinungalingan. Ito ang premyong nararapat sa iyo, Roberto. Ang isang tropeyong walang laman, gaya ng iyong pangako. Teresa, pakiusap. Mag-usap tayo sa bahay. Hindi mo alam ang ginagawa mo. May sakit ka. Pilit pa ring pagmamatigas ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila ba kaya pa niyang paikutin ang isipan ng mga tao. Ngunit bago pa man siya makagawa ng panibagong eksena, biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na pormal at mabigat ay bumasag sa tensyon. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga opisyal na dokumento ang pumasok. Ang mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation. Dr. Roberto Imperial, kami ay may warrant para sa inyong pag-aresto sa kasong malawakang falsification of documents, estafa, at suspected money laundering na may kinalaman sa pondo ng Imperial Hospital Foundation. Ang boses ng namumuno ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Napasandal si Roberto sa podium, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Sa gilid, nakita ni Teresa si Doña Carmen na pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila biglang naging mabigat na pabigat sa kanyang leeg. Tumingin si Teresa kay Gabriel na nakatayo sa di kalayuan. Ang abogado ay tumango ng bahagya, isang tahimik na kumpirmasyon na ang unang bahagi ng kanilang plano ay matagumpay na naisagawa. Ang katanungang naiwan sa isipan ng lahat ay hindi kung paano ito nagawa ni Teresa, kundi kung hanggang saan pa ang kayang bawiin ng isang reynang labis na minaltrato. Habang pinapangunahan si Roberto palabas ng mga awtoridad, isang huling sulyap ang ibinigay ng lalaki sa kanyang asawa. Ngunit hindi na siya nakakita ng pagmamahal o kahit puot. Ang nakita niya ay ang malawak at malalim na kawalan, ang huling pader na itinayo ni Teresa upang protektahan ang kanyang sarili mula sa kanya. Ang kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa mukha ni Roberto. Ang bawat pagputok ng liwanag ay naglalantad sa pawis at sa pangangatog ng kanyang mga labi. Ang tunog ng paglak ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ballroom. Isang serye ng tuyot na tunog ng metal na tila pormal na nagdedeklara ng kanyang katapusan. Ang dating tinitingalang direktor ay kinaladkad pababa ng entablado, hindi na bilang isang hari, kundi bilang isang kriminal na binalot ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, sumingit ang boses ni Doña Carmen, matinis at puno ng desperasyon. Bitawan niyo ang anak ko, wala kayong karapatan. Hindi niyo ba alam kung gaano kalaki ang utang na loob ng ospital na ito sa amin? Kami ang nagpalago nito.
Ang matanda ay nagpupumigla sa mga gwardiya. Ang kanyang mga mamahaling pulseras ay lumilikha ng isang magulo at nakakarinding ingay habang tinatangkang abutin si Roberto. Lumapit si Gabriel. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na pader na humaharang sa anumang tangka ng pagtakas. Inilabas niya ang isang asul na folder at binasa ang isang opisyal na pahayag sa harap ng mga opisyal ng NBOy at ng mga naiwang investor. Sa utos ni Don Victorino Salcedo, ang Salcedo Foundation ay formal nang nag-uurong ng lahat ng pondo at suporta mula sa Imperial Hospital. Dahil sa napatunayang malawakang katiwalian, ang lahat ng ari-arian na nasa ilalim ng pangalang Imperial ay isa sa ilalim sa sequestration. Mula sa sandaling ito, ang Imperial Hospital ay opisyal ng bangkarote. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pasabog na yumanig sa buong gusali. Ang palasyo na itinayo ni Roberto sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita ni Teresa si Lia na pilit na sumisiksik sa mga tao upang makatakas. Ngunit bago pa man ito makarating sa pinto, hinarang siya ng mga security officer ng hotel. Ang kwintas na suot ni Lia, ang pamana ng lola ni Teresa, ay kinuha ang liwanag ng mga ilaw sa kisame. Lumapit si Teresa kay Lia. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na pagkilala sa isang bagay na kailanman ay hindi naging pag-aari ng iba. Ibalik mo sa akin ang hindi sa'yo, Lia. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Nanginginig ang mga kamay ni Lia habang dahan-dahang tinatanggal ang kwintas. Nang maibigay ito kay Teresa, mabilis na pinalibutan si Lia ng mga nurse at empleyado na dati ay kanyang minaltrato. Ang mga hiyas na kanyang ninakaw ay hindi nakapagbigay sa kanya ng kaligtasan. Sa halip, ito ang naging tanda ng kanyang pagbagsak. Nang maramdaman ni Roberto na wala na siyang kawala, ang kanyang huling sandata ay ang emosyonal na manipulasyon. Sa gitna ng pasilyo, habang hawak siya ng mga pulis, bigla siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ni Teresa. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay naglabas ng isang mapurol na kalabog. Teresa, honey, pakiusap. Ang hikbi ni Roberto ay puno ng pait. 15 taon, Teresa. Mahal mo ako, di ba? Para sa ating pinagsamahan, pakiusap. Bawiin mo ang mga demanda. Ayusin natin ito sa bahay. Nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng tukso, pero ikaw pa rin ang asawa ko. Tiningnan ni Teresa ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Dito naganap ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang lahat ng sakit ay tuluyan. Nang naglaho, upang bigyang daan ang isang malayang kaluluwa. Tiningnan niya si Roberto, hindi nang may puot, kundi nang may malalim na pagkaawa. Tila tumitingin sa isang estrangherong hindi niya kailanman nakilala. Dahan-dahan siyang yumuko upang mapantayan ang mukha ni Roberto. Ang kanyang pulang labi ay nagpakita ng isang mapait na ngiti. Ang utang na loob ko sa iyo, Roberto, ay nabayaran na ng bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 15 taon. Ang dugo ng anak ko na dumanak sa sahig ng bahay natin ay ang huling kabayaran sa lahat ng iyong kasinungalingan. Wala ka nang makukuha sa akin. Wala ka nang makukuha sa mga Salcedo. Tumayo si Teresa ng tuwid, inayos ang kanyang pulang bestida, at tinalikuran ang lalaking patuloy na nagmamakaawa. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig habang papalayo ay tila isang martilyo na nagtatatag ng kanyang bagong simula. Sa labas ng hotel, ang hangin sa gabi ay tila mas sariwa at mas madaling hingahan. Nanatiling nakatayo si Teresa sa tabi ni Gabriel. Pinapanood ang pagsakay kay Roberto sa sasakyan ng pulis. Ang sirena ng sasakyan ay nagsimulang tumunog. Isang malakas at paos na tunog na unti-unting lumalayo sa kadiliman. Tapos na, Teresa. Bulong ni Gabriel habang iniaabot ang isang panyo sa kanya. Hindi, Gabriel. Tugon ni Teresa habang tinititigan ang mga bituin sa langit.
Ngayon pa lang nagsisimula ang aking buhay. Ang bawat hakbang ni Teresa sa loob ng kanyang bagong apartment ay naglalabas ng isang mahina at malungkot na tunog na tila naghahanap ng kasama sa gitna ng kawalan. Malayo ito sa mansyong puno ng mararangyang gamit, ngunit puno rin ng lason. Dito, ang amoy ng bagong pintura at sariwang kahoy ang bumubuo sa atmosfera. Ngunit sa kabila ng kalinisan ng paligid, ramdam ni Teresa ang isang malalim at madilim na puwang sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit hindi nito nagawang punan ang 15 taon ng nawalang panahon at ang buhay ng anak na hindi man lang niya nayakap. Naupo siya sa sahig, isinandal ang kanyang likod sa malamig na pader at niyakap ang kanyang sariling mga tuhod. Sa katahimikan ng gabi, ang bawat alaala ay tila mga alon na humahampas sa kanyang isipan. Ang mga pangako ni Roberto, ang panlalait ni Doña Carmen, at ang sandaling dumanak ang dugo sa sahig ng kanilang silid-tulugan. Ang bawat pigil na hikbi ay unti-unting kumawala hanggang sa maging isang malakas at masakit na pag-iyak. Ito ang iyak ng isang babaeng sa loob ng mahabang panahon ay nakalimutang unahin ang kanyang sarili. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila pagtatanggal ng mga tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Sa labas ng pinto, nakatayo si Gabriel. Naririnig niya ang bawat hikbi ni Teresa, ang bawat tunog ng sakit na lumalabas mula sa loob ng silid. Nakaangat ang kanyang kamay, handa na sanang kumatok upang aluin ang babae, ngunit pinili niyang ibaba ito. Alam niya ang bigat ng pinagdaraanan ni Teresa. Ang pakikialam sa mga sandaling ito ay tila isang paglapastangan sa banal na proseso ng kanyang pagdadalamhati. Nanatili siyang nakasandal sa pader ng pasilyo, tila isang tahimik na bantay sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay ang tanging kasama niya habang hinihintay niyang huminahon ang bawat hagulgol ni Teresa. Pagkalipas ng ilang oras, nang tumigil na ang mga hikbi at napalitan na lamang ng mabibigat na buntong hininga, dahan-dahang inilapag ni Gabriel ang isang maliit na paper bag sa tapat ng pinto. Kinuha niya ang kanyang panulat at nagsulat ng ilang salita sa isang maliit na card bago siya tahimik na lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa pasilyo ay tila isang mahinang paalam. Nang marinig ni Teresa ang paglayo ng mga yabag, dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang paper bag na naglalaman ng isang baso ng mainit na gatas na nakalagay sa isang thermal flask at isang kahon ng paborito niyang tinapay mula sa isang sikat na bakery. Kinuha niya ang card na nakadikit dito. "Umiyak ka lang. Babantayan ko ang pinto. Narito lang ako sa kabilang panig ng mundo kung kailangan mo nang makikinig." Ang sulat ni Gabriel ay formal, ngunit puno ng isang init na hindi nanghihingi ng kapalit. Dito naganap ang kanyang golden moment, isang sandali ng tahimik na paghilom. Pumasok si Teresa sa loob at kinuha ang thermal flask. Ang init ng baso habang nakadikit sa kanyang mga palad ay tila unti-unting nagpapalambot sa naninigas niyang puso. Ang singaw ng gatas na humahaplos sa kanyang mukha ay tila isang banayad na haplos ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Teresa na siya ay ligtas. Hindi siya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang maging malakas. Ang init na dumadaloy mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang buong katawan ay tila nagbubura sa lamig ng nakaraan. Ininom niya ang gatas ng dahan-dahan, ninanamnam ang tamis at ang kapayapaang dulot nito. Ang bawat lunok ay tila isang hakbang palayo sa impyernong kanyang kinagisnan. Sa gabing iyon, nakatulog si Teresa ng mahimbing. Ang card ni Gabriel ay mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang bintana ay nagbigay ng bagong pag-asa.
Ngunit habang naghahanda siya ng kanyang agahan, isang malakas at dambuhalang katok ang bumasag sa katahimikan ng kanyang umaga. Ang tunog ng pagtama ng kamao sa kahoy ng pinto ay dire-diretso at puno ng pagmamadali. "Teresa! Teresa! Buksan mo ang pinto!" Ang boses ay paos, puno ng desperasyon at hinaluan ng matinding galit. Hindi iyon ang boses ni Gabriel. Hindi rin yun ang mapagkunwaring tinig ni Roberto. Ang boses na yon ay tila isang multong nagmumula sa isang madilim na bahagi ng kanyang buhay na akala niya ay tapos na. Ang bawat kalabog sa pinto ay tila isang babala na ang bagyo ay hindi pa tuluyang lumilipas. Ang bawat kalabog sa pinto ay tila isang babalang nais sumira sa kapayapaang pilit na binubuo ni Teresa. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa kanyang roba at dahan-dahang binuksan ang trangka. Ngunit sa halip na isang kaaway, isang lalaking nakauniforme ng isang kilalang law firm ang bumungad sa kanya. Ang tunog ng pagbukas ng kanyang briefcase ay mabilis at formal, na sinundan ng pag-abot ng isang makapal na sobrang puti. "Pinapabigay po ni Attorney Valeriano, ma'am, ang inyong final decree of divorce at ang mga dokumentong nagpapatunay na wala ng habol si Dr. Roberto Imperial sa anumang ari-arian nyo." Ang boses ng mensahero ay tuyot, ngunit ang mensahe ay tila isang awit ng kalayaan. Nang maisara ni Teresa ang pinto, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang balikat. Ang papel na hawak niya ay hindi lamang dokumento. Ito ang kanyang sertipiko ng paglaya mula sa 15 taong pagkakabilanggo. Ang tunog ng pagpunit niya sa dulo ng sobre ay tila isang simbolo ng pagpunit sa kanyang madilim na nakaraan. Kinahapunan, sa ilalim ng banayad na sikat ng araw, nagkita sina Teresa at Gabriel sa isang malaking supermarket. Ito ang unang pagkakataon na lalabas si Teresa para sa isang ordinaryong gawain, ang mamili ng mga gamit para sa kanyang bagong buhay. Ang tunog ng mga gulong ng pushcart sa makinis na sahig ng mall ay tila isang ritual ng normalidad na matagal na niyang hindi nararanasan. "Teresa, ano ang gusto mong kainin for dinner?" Ang tanong ni Gabriel habang tinitignan ng hilera ng mga sariwang gulay. Natigilan si Teresa. Ang tanong na yun ay simple, ngunit tila isang malaking palaisipan sa kanya. Sa loob ng 15 taon, ang bawat meal na inihahanda niya ay base sa gusto ni Roberto, sa diet ni Doña Carmen, o sa kung ano ang makakabuti sa imahe ng asawa. Ngayon, sa harap ng maraming pagpipilian, tila nakalimutan na niya kung ano ang sarili niyang panlasa. Hindi ko alam, Gabriel. I haven't thought about what I like for a very long time." Ang boses ni Teresa ay puno ng pag-aalinlangan. Dito naganap ang isang golden moment na tila nagpatunaw sa natitirang yelo sa puso ni Teresa. Habang sabay nilang inaabot ang isang kahon ng tsaa sa istante, ang kanilang mga daliri ay hindi sinasadyang magkadikit. Ang init ng balat ni Gabriel ay tila isang kuryenteng gumapang sa braso ni Teresa. Agad silang parehong napabitaw, ngunit sa halip na mailang, isang maliit at tapat na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Kinuha niya ang tsaa at inilagay sa cart ni Teresa. "Take your time, Teresa. From now on, you decide everything. Kahit ang pinakamaliit na bagay gaya ng brand ng gatas o kulay ng bimpo, it's all yours." Ang bulong ni Gabriel ay puno ng respeto na tila isang panalangin. Habang naglalakad sila palabas ng mall, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak na tumatama sa semento at sa bubong ng mga sasakyan ay tila isang biglaang orkestra ng kalikasan. Mabilis na binuksan ni Gabriel ang kanyang itim na payong. Upang hindi mabasa si Teresa, inilapit niya ang babae sa kanyang tabi. Ang bawat hakbang nila sa ilalim ng ulan ay tila isang paglalakbay sa isang mundong sila lang ang nakakaalam. Naramdaman ni Teresa ang init mula sa katawan ni Gabriel habang naglalakad sila. Napansin niyang ang kabilang balikat ng abogado
ay unti-unti nang nababasa dahil ang payong ay halos nakatutok na sa kakanya upang siguraduhing hindi siya madungisan ng kahit isang patak ng ulan. Ang sakripisyong yon, maliit man o malaki, ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang takot ni Teresa sa mga lalaki ay unti-unting napalitan ng isang paghanga sa isang uri ng pag-ibig na handang mabasa upang ang iba ay manatiling tuyo. Nang makabalik si Teresa sa kanyang apartment, ang katahimikan ay tila mas masaya kaysa kanina. Ngunit habang nilalabas niya ang kanyang mga binili, tumunog ang kanyang telepono, isang maikling tunog ng notification na bumasag sa kanyang katuwaan. Pagbukas niya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang litrato ang nasa screen. Iyon ay ang litrato nilang dalawa ni Gabriel sa ilalim ng ulan kanina lamang, habang nakatayo sa tapat ng sasakyan. Ang kumuha ng litrato ay tila nasa madilim na sulok, nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang mensaheng kasunod nito ay tila isang bulong mula sa impyerno. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ang saya niyo naman. Sana ay tumagal ang kaligayahan mo, Teresa. Nabitawan ni Teresa ang kahon ng tsa na kanina lang ay masaya nilang pinili. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat na ang kanyang kaaway ay hindi pa tuluyang sumusuko at ang sikat ng araw na pilit niyang inaabot ay muling nababalutan ng isang makapal na ulap ng panganib. Ang malamig na hangin sa loob ng basement parking ng kanyang bagong tinitirhan ay tila may dalang kakaibang babala. Ang bawat yabag ng sapatos ni Teresa sa semento ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila nagbibilang ng bawat pintig ng kanyang puso. Hawak niya ang kanyang mga susi, ang metal ay malamig sa kanyang nanginginig na mga daliri habang iniisip ang litratong natanggap kanina lamang. Ang bawat anino sa pagitan ng malalaking poste ng gusali ay tila nagiging isang banta. Huminto ang kanyang mundo nang marinig niya ang tunog ng isang bumubukas na pinto ng kotse sa di kalayuan na sinundan ng isang mabigat at pasuray-suray na hakbang. Mula sa likod ng isang madilim na van, lumitaw ang isang aninong pamilyar, ngunit tila nagbago na. Teresa, sa wakas, nagkita rin tayo. Ang boses ay paos, puno ng pait, at hinaluan ng amoy ng alak na dinala ng hangin patungo sa kanya. Si Roberto. Ngunit hindi na ito ang makisig at kagalang-galang na doktor na kilala ng lahat. Ang kanyang polo ay lukot-lukot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay hihigop sa puot at kawalan ng pag-asa. Mukha siyang isang taong nawalan ng lahat, isang hampas lupang namamalimos ng pansin. Anong ginagawa mo rito, Roberto? Bawal kang lumapit sa akin. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit may talim na hindi niya ipinakita noon. Hindi siya umatras. Sa halip, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Bawal? Iyan lang ba ang sasabihin mo matapos mo akong sirain? Pasigaw na tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot. Nawala ang lisensya ko. Nawala ang ospital. Ang nanay ko ay nagkasakit dahil sa kahihiyan. Lahat ng yon ay dahil sa iyo, Teresa. Ginamit mo ang pera ng pamilya mo para saktan ako. Masaya ka na ba? Lalong lumapit si Roberto. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na tila isang hayop na nasusukol. Inabot niya ang braso ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa manipis na balat ng babae. Ibalik mo sa akin ang lahat. Teresa, iurong mo ang mga demanda, kundi hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo. Dito naramdaman ni Teresa ang isang hindi inaasahang pakiramdam, hindi takot, kundi matinding pagkaawa. Tinitigan niya ang lalaking dating naging mundo niya. Sa mga matang iyon, wala na siyang nakikitang pag-ibig. Tanging ang isang hungkag na kaluluwa na hindi marunong tumanggap ng sariling pagkakamali. Hindi ko sinira ang buhay mo, Roberto.
Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo sa bawat kasinungalingang binitawan mo. Ang boses ni Teresa ay malamig at puno ng pinalidad. Bitawan mo ako. Hindi! Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabing tutulungan mo ako. Ang sigaw ni Roberto habang pilit na kinakaladkad si Teresa patungo sa kanyang luma at sirang sasakyan. Ngunit bago pa man makagawa ng mas malalang hakbang si Roberto, isang matatag at pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. Bitawan mo siya, Roberto Imperial. Ngayon din, lumitaw si Gabriel. Gabriel mula sa likod ng sasakyan ni Teresa. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit na binalot ng disiplina. Mabilis siyang lumapit at inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Teresa at Roberto. Attorney Valeriano, ikaw na naman. Ang tawa ni Roberto ay puno ng uyam. Ikaw ang dahilan kung bakit siya naging matapang, di ba? Ang bagong tagapagtanggol ng aking asawa. Walang sinabi si Gabriel. Sa halip, inilabas niya ang isang opisyal na dokumento mula sa kanyang bulsa, ang restraining order na pinirmahan ng korte noong hapon ding iyon. Lumalabag ka sa batas, Roberto. Ang bawat segundo na nanatili ka rito ay dagdag na taon sa kulungan. Isang tawag ko lang at ang piyansa mo ay agad na mapapawalang bisa. Tumingin si Roberto sa dokumento, pagkatapos ay kay Teresa at huli kay Gabriel. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng abogado, isang uri ng proteksyon na hindi niya kailanman naibigay kay Teresa. Ang kanyang kasakiman ay unti-unting napalitan ng takot nang marinig ang tunog ng mga yabag ng mga security guard na paparating na dahil sa tawag ni Gabriel. Hindi pa tayo tapos, Teresa. Hindi pa tayo tapos. Ang huling hiyaw ni Roberto habang pilit siyang inilalayo at pinapantayan ng mga gwardiya patungo sa labas ng gusali. Ang tunog ng kanyang pagpupumiglas at ang pagkaladkad sa kanyang mga sapatos sa semento ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Naiwan sina Teresa at Gabriel sa ilalim ng malamig na ilaw ng parking lot. Naramdaman ni Teresa ang biglaang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng tapang na ipinakita niya kanina ay tila biglang naglaho. Dito naganap ang kanyang golden moment ng kaligtasan. Bago pa man siya matumba, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na kamay na humawak sa kanyang siko. Inalalayan siya ni Gabriel at sa unang pagkakataon, hindi lumayo si Teresa. Hinayaan niyang maramdaman ang init mula sa palad ng lalaki. Ginamit ni Gabriel ang kanyang kabilang kamay upang marahang haplusin ang braso ni Teresa kung saan naroon ang bakas ng mga daliri ni Roberto. Ang kanyang paghaplos ay banayad. Tila binubura ang bawat sakit na iniwan ng nakaraan. Ayos ka lang ba? Patawad, hindi ako dapat naging huo. Ang boses ni Gabriel ay puno ng tunay na pag-aalala. Tumingala si Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagdating. Naghari ang isang maikling katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na puno ng takot, kundi ng isang bagong uri ng pagtitiwala. Sa ilalim ng madilim na basement, ang kislap ng mga mata ni Gabriel ay tila nagsisilbing gabay para kay Teresa. Hindi ka na muling mag-iisa, Teresa. Pangako ko yan, bulong ni Gabriel. Huminga ng malalim si Teresa, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng regular. Ang multo ng nakaraan ay tuluyan ng pinalayas ng liwanag na dala ng taong nasa harap niya. Habang naglalakad sila patungo sa elevator, ang bawat hakbang nila ay tila isang deklarasyon na ang digmaan ay tapos na at ang panahon ng paghilom ay nagsisimula na. Sa wakas, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ni Teresa ay hindi na nagdadala ng bigat ng nakaraan. Ang hangin na humahaplos sa kanyang mukha ay hindi na amoy laso ng kasinungalingan, kundi amoy ng kalayaan at ng bagong simula. Habang pinapanood niya ang dahan-dahang paggalaw ng mga kurtina,
Naramdaman ni Teresa ang isang uri ng kapayapaan na akala niya ay kailanman ay hindi na niya mararanasan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang regular na kumpas ng isang awiting puno ng pag-asa. Nakatayo si Teresa sa kanyang balkonahe, bitbit ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok na nagmumula rito ay dahan-dahang sumasama sa malamig na hangin ng umaga. Ang tunog ng mga ibon sa di kalayuan at ang mahinang ugong ng lungsod na nagsisimulang magising ay tila isang orkestra na nagdiriwang sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang anino ng isang lalaki. Siya na muli si Teresa Salcedo, buo, matapang, at handang magmahal muli sa tamang paraan. Isang mahinang tunog ng notification ang nagmula sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Gabriel. Nasa baba ako. Kung handa ka na, gusto sana kitang dalhin sa isang lugar kung saan ang langit ay mas malapit sa lupa. Nang bumaba si Teresa, bumungad sa kanya si Gabriel na nakasandal sa kanyang sasakyan. Wala na rito ang formal na Amerikana ng isang abogado. Suot niya ang isang simpleng puting polo na tila nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talas ng batas, ay ngayon ay puno ng isang init na tila sapat na upang tunawin ang anumang natitirang yelo sa puso ni Teresa. Dinala siya ni Gabriel sa isang mataas na rooftop garden na tinatanaw ang buong lungsod ng Manila. Ang tunog ng hangin na humihipan sa mga dahon ng mga halamang naroon ay tila isang bulong ng kalikasan. Sa gitna ng katahimikan, habang unti-unting naglulubog ang araw at pinapalitan ng kulay ube at kahelang langit, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang kilig. Isang pakiramdam na tila mga paru-parong nagkakagulo sa kanyang dibdib. Teresa, ang boses ni Gabriel ay mababa, tila isang haplos sa gabi. Sa loob ng mahabang panahon, nakita kitang lumalaban para sa hustisya. Nakita kitang bumabangon mula sa abo. At sa bawat sandaling iyon, ang tanging hiling ko lang ay ang makita kang muling ngumiti ng totoo. Dito naganap ang kanyang golden moment ng pag-ibig at paghilom. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Teresa. Ang init ng kanilang mga palad na nagdikit ay tila isang pangakong hindi na kailangang bigkasin. Hindi marahas ang pagkakahawak ni Gabriel. Ito ay puno ng respeto at pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa ang bango ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Isang amoy ng kalinisan at katapatan. Vinuot ni Gabriel ang isang lonta ng buhok ni Teresa sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa balat ni Teresa ay nagdulot ng isang matinding panginginig ng kaligayahan. Pagkatapos, dahan-dahang inihilig ni Teresa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang tunog ng kanilang sabay na paghinga ay naging tanging musika sa itaas ng gusali. Ang pakiramdam ng proteksyon, ng pagiging uwi sa piling ng isa't isa ay tuluyan ng bumura sa lahat ng sakit na iniwan ni Roberto. Pwede ba kitang ligawan ng formal, Teresa? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba, ngunit puno ng determinasyon. Hindi bilang iyong abogado, kundi bilang lalaking gustong maging bahagi ng bawat umaga mo. Tumingala si Teresa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng unang bituin sa langit. Ang kanyang nangiti ay ang pinakamagandang bagay na nakita ni Gabriel sa buong buhay niya. Oo, Gabriel, handa na akong subukan muli. Kasama ka. Ang kanilang mga anino sa sahig ng rooftop ay tila nag-iisa, habang ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba ay tila mga hiyas na nagbubunyi sa kanilang bagong simula. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Sa piling ni Gabriel, natuklasan ni Teresa na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapakulong, kundi nagpapalaya. Ang bawat haplos, ang bawat titig, at ang bawat sandaling magkasama sila ay tila isang selyo na ang lahat ng sugat ay tuluyan ng naghilom.
Lumipas ang 1 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng putik mula sa nakaraan ni Teresa. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang bagong gusali, ang Salcedo Wellness and Maternity Center. Hindi na ito ang Imperial Hospital na binuo sa kasinungalingan. Ito ay isang tahanan ng paghilom na itinayo para sa mga kababaihang nawalan ng boses at pag-asa, gaya niya noon. Ang tunog ng mga bata na nagtatawanan sa garden at ang mahinang paghampas ng mga dahon ng puno ng nara sa paligid ay tila isang matamis na himig ng tagumpay. Sa loob ng kanyang opisina, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok, nagbibigay ng kislap sa kwintas ng kanyang lola na maayos na nakasuot sa kanyang leeg. Ang bawat hiyas nito ay tila nagpapaalala sa kanya na ang tunay na halaga ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong dumi. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig ni Teresa. Pumasok si Gabriel, bitbit ang isang bouquet ng mga sariwang jasmine. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga at respeto. Isang tingin na hinding-hindi pagsasawaan ni Teresa. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inilapag ang mga bulaklak sa mesa. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa. Ang init ng kanilang pagdadaiti ay tila isang selyo ng kanilang matatag na pundasyon. Handa ka na ba para sa ating dapit hapon? Ang boses ni Gabriel ay puno ng lambing. Handang-handa na, Gabriel. Tugon ni Teresa habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang pakiramdam ng kaligtasan sa piling ni Gabriel ay ang pinakamalaking kayamanan na natanggap niya. Wala nang takot, wala nang kailangang patunayan. Sila ay dalawang kaluluwang nagtagpo upang buuin ang mga pirasong nawasak ng maling tao. Sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa karangyaan ng buhay Salcedo, ang balita tungkol kay Roberto ay tila isang munting bulong na lamang sa hangin. Nanatili siya sa loob ng selda, nabubuhay sa aninuno ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang kanyang bawat gabi ay binalot ng pagsisisi na huli na para itama. Si Doña Carmen naman ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit at lumang apartment sa probinsya. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay napalitan na ng mga utang at ang kanyang dating mapang-aping boses ay naging isang mahina at paos na hinaing. Ang hustisya ay tuluyan ng naisakatuparan, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Habang naglalakad sina Teresa at Gabriel sa labas ng center, isang katahimikan ang naghari sa pagitan nila. Isang katahimikang nagsasalaysay ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Dito, sa gitna ng kapayapaan, sinagot ni Teresa ang 3 katanungang matagal nang nakabitin sa kanyang isipan. Una, ang pagpapatawad. Napagtanto ni Teresa na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang ginawa ni Roberto. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at pinalaya niya ang kanyang puso mula sa gapos ng puot. Hindi para kay Roberto, kundi para sa kanyang sariling kaligtasan. Ang pagpapakawala sa galit ang naging huling susi ng kanyang paglaya. Pangalawa, ang bin-in o kapayapaan. Natagpuan niya ito hindi sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap sa kanyang bagong sarili. Ang bawat umaga na nagigising siyang alam niyang siya ay sapat at mahalaga ay ang kanyang tunay na binyen. At pangatlo, ang bayhak o leksyon para sa lahat. Ang kwento ni Teresa ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig. Ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano kakahusay magsakripisyo para sa maling tao. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ka kailangang wasakin upang mabuo ang sarili nito. Ang isang reyna ay nananatiling reyna, may hari man o wala, hanggat hawak niya ang kanyang sariling dangal. Habang lumulubog ang araw at binabalot ng kulay ginto ang paligid, lumingon si Teresa sa kanyang center sa huling pagkakataon. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bagyo ay tapos na at ang huring rukro ng kanyang buhay ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula.